Hey yo! Magandang umaga mga tol. Happy Sunday morning sa inyo lahat dyan. Mag-aano tayo? Mag-walking tayo ngayong araw ng linggo. Ayan. Gusto ko nga sana mag-rides ulit eh. Pero wala na akong exercise, kaya mag-exercise muna tayo ngayong araw. Ayan, samahan niyo ako mga tol. Yeah, let's go. Start na tayo ng ating walking. Yan. Alright. Morning po. Ayun, siguro iikot ako dun kay Papa sa puntod ni Papa. Doon ako mag-walking. Alright. Ayan, papawis lang tayo ng konti. Putik yan. Ang aga-aga, hindi pa ako nakakalayo, nakakaamoy na ako ng almusal. Pinadaanan akong karinderya. Nakagutom. Yun, nandito na ako sa may highway. Yan. Medyo maingay na naman, nalakasan ko yung boses ko. A beautiful Sunday morning sa lahat. Yan, papawis tayo mga tol. Kayo dyan, mag-exercise din kayo. Yan, ganto muna vlog natin. Simple lang muna. Di ba? Yeah. Dati nakakanta ako kasi may naka-play na music. Ayan, takbo tayo konti. Yan. Takbo lakad. Uwid tayo mga tal. Uwid. Hirap tumakbo, may bag ako eh. Yeah, dito na ako sa may Susana Heights. Ayan, dito papunta yung yung puntod ni Papa. Ayan.
Takbong konti lang tayo. Pag hiningal, lakad ulit. Takbo, lakad, takbo, lakad. Hindi kaya ng straight na takbo eh. Hingal na. Medyo pataas to. Pataas ng konti, pero kaya naman. Dahan-dahan lang na lakad. Alright. Yan. Medyo sumakit yung binti ko. Whew. Pero kaya naman mga tol. May target tayo eh. Sana maka tayo 5K. Mag-ano na ako, magto 2 kilometers na ako. Dito ako sa bridge. Ayan ang SLEX. Ayan. Nakakalula. Sarap mag-jogging or mag-walking tapos may masarap na breakfast. Lalo na ngayon Sunday. Ako po, ang sarap magluto ng masarap na breakfast. Pero ako plano ko mamaya. Meron kasi akong ano doon. Marinated na beef. Gusto ko magluto ng ng beef with mushroom na para for lunch. Abangan nyo. Itatry ko i-vlog yun. Yan, SLEX na yan. Yan, SLEX. Ganda na yung mga bulaklak, diba? Pero, Susana Heights. SLEX na. Ayan yung toll gate. Manila to Kalamba. Ang dami ko ng pawis mga tol. Thank you Lord. Papasok na ako dito sa Everest, kung nasa nakalibing ang aking papa. Ayan. Iikot lang ako. Pasyalan ko lang siya. Ayan, andito na ako sa loob. Ayan. Pag-ikot ko kay Father, magpipray lang ng konti. Then, balik na ako. Lakad ulit pa uwi. Ganun lang. Ayan, sakto. Naka 2.3 kilometers na ako. So, kung 2.3 hanggang dito, tapos from here pauwi, aabot ako ng 5 kilometers. Wala pa ako dun sa destination ko, dun sa punto ni Papa. So sobra siya, di ba? Siguro more or less 7K. Kasi kung galing ako dito hanggang dun kay Papa, siguro mga 2 to 2.5 kilometers pa yun eh. Di ba, kung meron na akong 5 na balikan galing dito hanggang sa bahay plus 2.5, di ba? More or less 7K. Pero i-check natin yun mamaya. Yan, nakaset naman ako ng outdoor walk eh. Yan, nakaset ako ng outdoor walk para ma-track natin yung natin. Yung steps, yung pace, yung kilometer, yung heart rate, yan, nandito lahat. Kita-kits. Ang daming magja-jogging pa. Ayun, mga nakamotor sila. Ipapark nila yan doon sa may gate, tapos doon sila magja-jogging sa loob. Yan. Ako minsan ganun din. Nagmamotor ako, tapos ipapark ko lang, tapos doon ako tatakbo sa loob. Pero ngayon, ang ginawa ko, simula bahay hanggang dito, nilakad ko
Jogging, lakad, jogging, lakad. Yan. Abang-abang lang mga tol. Ay, yun nga pala. May kikwento ako sa inyo about dito sa aking walking and jogging journey. Dati hindi naman ako nagaganito kasi nagba-basketball naman ako. So ngayon, hindi na ako nagba-basketball. Nag-start talaga itong pag-walking ko noong 2023. Hindi. Mga 2022 September, ganyan. From then hanggang ngayon, from time to time, nag-walking ako basta free. Nag-start yan simula nung nagkaroon ako ng anxiety. Ayan. Kasi sinabihan ako ng doktor ko na mag-light exercise ako. So ito yung napili kong exercise kasi nung una, nung nag-anxiety ako, ang dami kong ginawang exercise. Nag-bike ako, basketball, takbo, sabay-sabay ginagawa ko yun ng isang araw. Kaya ang laki ko nun during pandemic kasi puro inom. As in, inom ako na inom araw-araw. So tumaba ako, lumubo ako ng husto. So kailangan ko mag-lose ng weight. So dahil gusto ko mag-lose ng weight, talagang pinursige ko. Hindi ako nag-rice. Ang kinakain ko lang itlog, repolyo, tokwa, oatmeal, saging. Yun lang paulit-ulit sa loob ng 2 months. As in, bagsak yung katawan ko. Kasi nga tumaas yung sugar ko tsaka cholesterol ko, so kailangan ko siya pababain. Ayoko kasing mag-take ng kung anong-anong gamot So sinipagan ko para mag-lose ako ng weight. Imagine from 200 pounds naging 170 pounds ako sa loob lang ng 2 months. Ang bilis ko magpapayat nun, grabe. Ang source of protein ko lang egg and tofu. Minsan nag-iisda ako. Karne ng baboy, manok, baka hindi ako makain. As in. Tas ang kinakain ko, walang asin. Walang kahit pepper lang. Pepper, tas maraming sibuyas, maraming kamatis, maraming bawang para may lasa. Tsaka luya. Yun lang ang pampalasa ko. O diba? Ang hirap, pero nung nasanay ako, na-enjoy ko siya. Kasi nakita ko agad yung resulta Ayun. Pero ngayon, normal na yung kain ko, pero hindi na madami. Ayun. Kaya kayo, pag may mga nararamdaman kayo na yung hindi normal sa inyong katawan, huwag kayong mahiya na pumunta sa doktor or kasi nung una ako, ayoko talaga magpa-check kasi nga ayokong malaman kung ano yung mga sakit ko. Kasi nga mabisyo ako mahilig ako manigarilyo, mahilig ako mag-inom. So takot ako magpa-check. Pero nung may naramdaman ako sa katawan ko, wala akong choice 'di ba? Syempre gusto ko mabuhay, 'di ba? So nagpa-check ako. So ayun, awa ng Diyos, 2026 na, I'm still kicking, 'di ba? Maganda pa yung katawan, 'di ba? At the age of 40, sexy pa. 'Di ba? Sexy pa. 'Di ba? Yan. Ayun. Normal lang kain ko, pero mini-maintain ko. Portion lang. Dati kasi pag nag-race ako, hindi naman actually sobrang dami, hindi rin naman sobrang konti. Yung tama lang, pero ang hilig ko sa mga sa mga frozen foods, alam mo yung mga tocino, mga cold cuts, tocino, hot dogs, tas yung mga dilata, ang hilig ko sa ganun. Ang sarap naman kasi talaga nun pag breakfast, di ba? Kasi mahilig ako mag-breakfast kasi nga morning person ako. 'Di ba? 2 AM, 3 AM gising na ako.
No, magbe-breakfast ako. Yun. Pero nung simula nung mga nangyari na yon, nagpa-healthy ako, as in puro gulay. Ang hinahanap ko talaga gulay. Yan, pag breakfast gusto ko gulay. Yan. Pero ngayon, sakto-sakto na lang. Minsan gulay, minsan, pero hindi na yung sobrang not too salty, not too oily. Yung tama lang, syempre ibabalance natin. Tapos natuto na rin ako mag-vitamins. Dati kasi hindi. Tapang-tapang ko kung wala yan, hindi pala ganun yun. Kaya yun. Kaya kayo, habang bata pa kayo, alagaan nyo yung katawan nyo. Kasi wala kayong makukuha sa mga junk foods at kung ano-anong mga alak. Yung alak, inom konti, pwede na yun. Tapos yung mga mamantika na pritong manok, pritong baboy, naku po, promise, hindi kayo magbe-benefit dun. Kaya be healthy mga tol. Jogging, nagpapahinga dun. Ayan, papasok na ako dito sa gate mismo nung ng memorial. Ayan. Main gate ng Everest. Good morning, kuya. Ayan, nandito na ako. Start na tayo dito. Diba ang ganda? Alright. Let's go. Ingal. Dito maraming nagbabike. Mga nag-walking, mga matatanda. Dry yung yung mga grass siguro dahil sa init. Brown siya, hindi siya green. Yeah. Ganda dito. And medyo malapit na ako. Yan. Ayan, malapit na ako sa Punto ni Papa. Garden of Faith. Garden of Love. Pero hindi tayo dyan. Doon tayo sa Garden of Hope. Dito tayo.
Papa. Ayan. Ayan si Papa. Yes. Good morning, Papa. I love you. I love you. Ayan. And dito naman tayo sa aking lola and tito. Ayan. Lola, tito, lola. Ayan. Ayan. Magpipray lang ako saglit ha. Amen. Ayan. Whew. Ayan, dyan si Father Garden of Hope. Ayan. Dito yung mga may si Leo na dito. Ayan. Ayan. Yun. Dire-diretso na tayo. Kasi wag natin sayangin yung momentum, di ba? Ang hirap kasi pag natuyuan ng pawis. Ituloy-tuloy natin yung lakad natin. Alright. Ito, pataas. Hingal lang naman malala. Ano, pataas yan. Oh. Pero may lang naman tong pataas na to. Kayang-kaya natin yan, sir. Mga nagja-jogging. Sasalubong natin. Ayun, naka 4.27 kilometers na tayo. Andito pa tayo sa loob. At tingin nyo ilang kilometro pa yung makukuha natin hanggang sa pag-uwi. Marami-rami pa yan mga tol. Ay, isang ganda ng sunrise na naman mga tol. Woohoo! Thank you, Lord. Ay, no. Yan, naharangan ng clouds. Pero ang ganda. Thank you, Lord. You're the best. Woohoo! Thank you sa pagsama sa amin araw-araw. Thank you sa paggabay. Maraming salamat sa mga blessings mo, Panginoon. You're the best. Ayan, nagja-jogging. Thank you, Lord. Sumikat na yung araw. Ayan na. Yeah. Ang ganda ng araw. I-enjoy natin yung gift of life. Maging grateful tayo sa araw-araw natin sa buhay. Kahit marami tayong problema, kahit may mga pinagdadaanan tayo, maging tayo, thankful tayo. Kasi lahat ng dumadating sa buhay natin mga tol, nakaguide si Lord dyan. Alam lahat ni Lord yan. Dapat galingan lang natin kung paano yun i-handle. Dapat lakasan natin yung loob natin, maging maayos ang ating pag-iisip. Kailangan yung wisdom natin. Siyempre dapat
sasabayan natin ang pagiging mabuting tao. Di ba? Kasi doon tayo i-bless ni Lord eh. Di ba? Ang hirap nung mabait ka lang. Dapat bukod sa mabait ka, mabuti kang tao. Yeah. Well, hindi naman tayo perfect eh. Lahat naman tayo nagkakaroon ng pagkakamali sa buhay. Kahit sino pa yan, ang sinasabi niyong banal, nagkakamali yan sa buhay. Diba? Walang perfectong tao dito sa mundo. Kaya piliin nyo lagi maging mabuti. Yan. God bless us. I love you all. Ayun, malapit na ako lumabas dito sa gate. Yeah. Yan. Uy, huwag kayo masyadong maniwala sa mga sinasabi ko Hindi, joke lang. Alam nyo na rin naman yan. Diba, malalaki na tayo para hindi malaman yung mga ganyang bagay. Ako hindi ko naman sinasabi na mabait or mabuting tao ako eh. Diba, sinner din ako, sobra. That's life. Diba, let's face the reality of it. As long as na wala kang inaapakan or nilolokong tao, enough na yun. Diba? Para ang tawag dito, mag-move forward yung buhay natin. Hindi tayo may stuck sa isang lugar na punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng panloloko. Ay, thank you Lord sa maraming blessings na binigay nyo. Hanggang ngayon, natutuwa ako kasi nakita ko yung pagbabago na nangyayari sa buhay ko. Nakikita ko yung progress. Kumbaga, nahugot ko yung paa ko sa isang kumunoy, alam mo yun? It's not actually kumunoy, yung na-stuck, alam mo yun? Ilang taon na-stuck ako eh. Hindi ko naman sinasabing walang nangyari. Well, naging masaya naman yung past few years ng buhay ko. Pero syempre, alam mo yung routine mo naging paulit-ulit lang. Yung hindi ka nag-grow. Well, siguro dahil masyado akong naging komportable sa na ma-stuck sa comfort zone ko. Hindi ako lumalabas ng comfort zone ko eh. Ayun, ito this 2026, maraming salamat Panginoon dahil binigyan mo ako ng chance na magawa yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati. Magawa ko yung mga bagay na imposible namang na magawa ko. Alam mo yun? Thank you Lord. Sobra ako nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko na magulo, painful, full of anger, andiyan ka pa rin Panginoon. Hindi mo ako pinapabayaan. Maraming salamat sa iyo. Hi. Thank you Lord. Sobrang amazing mo. I love you Panginoon. Huwag niyo kami pababayaan. Mas lalo pa kami lumakas, maging healthy. Ingatan mo Panginoon yung mga taong nakapaligid sa akin, yung mga taong na nagmamahal sa akin, yung sino lolo at lola, yung aking mga utol, yan, kapatid ko. Siyempre mga kaibigan ko yan, sobrang solid yung mga kaibigan ko na yan. Maraming salamat. Ayo, ay sakto 5 kilometers na ako. Kakalabas ko lang ng gate, so mahaba pa to.
lalakarin ko. 'Di ba? So more or less nga 7k, oh, 'di ba? Ang galing. Woohoo! Kaya yan. Ayan. Pawis na ako kaso medyo natuyo kasi malamig dito. Ang lamig ng palo ng hangin. Oh, kita-kits. Parang kilala ko to. Sabi na nga kilala ko to pare. Good morning. Morning pare. Jogging ka pre? Oo pare. Ano, tropa natin. Shout out. Good morning. Ingat brother. Pare, ingat din. Alright. Di ba? Ganda na sasakyan niya, no? Di ba? Kaibigan kong pulis. Close ko yun, kaibigan kong pulis. Paring Don, shoutout sa'yo. Nagkita kami. Ako pauwi na. Siya papunta pa lang. Mag-ano siya? Magja-jogging din. Mag-isa lang siya. Naka-auto siya. Dala niya yung 86 niya. Ayun. Galing. Nag-basketball na kahapon yun niyayaya nga ako. Ang buong tropa. Hindi ako, kasi dumating yung isa naming kaibigan na si Iman. Shoutout sa'yo, Michael Labid. Hindi ako, ayoko na mag-basketball kasi tuhod ko. Pag napepersa siya Pero syempre gusto ko pa din. Kumbaga, syempre nandun yung takot Ang hirap na kasi magpagaling sa ganitong edad. Pag may nararamdaman, alam mo yun, parang ang hirap na mag-heal. So, ayun. Eto, konti na lang. Palabas na ako. Kita-kits. Ang ganda ng palo ng araw sa aking balat. Yeah, thank you Lord. Nice. Ayan, malabas na ako. Yan. Hanggang dito na lang. Sabay na tayo magkita-kita. Baka sumobrang haba na naman itong vlog natin. Ayun. Malapit na ako dito sa bahay. Yee-hoo. Maraming salamat ulit sa inyo, sa mga nakasuporta. Thank you so much. God bless sa ating lahat. I love you all. Bye bye. Ayun, naka 11,190 steps tayo. Tapos ang distance natin is 9.52 kilometers, 'di ba? Almost 10 kilometers din yung nagawa natin today. Hindi ko na video nung pag-uwi ko kasi nagutom ako, nag-prepare ako ng pagkain. Ayun. Tapos kumain na din ako. Ngayon ko lang naalala na ipapakita ko kung nakailang tayo kilometers. Ayan, 9.52 kilometers. Alright. Bye-bye. Thank you. Love you.